Ang lupa ng Paracale sa Camarines Norte, natural na sagana sa ginto. Kaya pagmimina ang hanap buhay ng maraming pamilya rito. Pero bago nila mapasakamay ang inaasam-asam na ginto, ang mga minero o busero nagkakabod o sumisisid sa napakalalim na putik. Kung saan wala silang makita. Trabahong bulag, nakapalap po namin yung kukunin. At ang kanilang buhay sa isang tubo lang nakasalalay. Naputol po itong ganitong hose, maaari po kaming mamatay. Bawat pag-ahon, maituturing na himala. Para muling masilayan ang liwanag matapos ang ilang oras sa kadiliman. Mangga na may sa pagkaramdam at nakahinga na naman ng maayos. Pero ang isang magkakabod sa Paracale, makaahon man sa hukay ang kanyang mundo, mananatiling nakabalot pa rin sa dilim. Siya ang 52 anyos na busero na si Vino. Bulag. Kami po ay lumusong na sa balon. Kalahati ng katawan namin nasa hukay na. Ang gusto ko talaga pong mangyari ay makapagtapos ang anak ko. Hindi baling ako po ang maghirap. Ayaw ko na pong maranasan niya ang nararanasan ko. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi na niya matukoy kung umaga na ba o gabi. Para malaman ang oras, nakadepende siya sa kanyang lumang radyo. Makikinig po ako ng balita. Iwan ng mga individual ang nananatili pa rin sa 73 iba. Ito na ang hudyat sa isa na namang araw ng pagtatrabaho. Para makapunta sa minahan o kaburan, hinahatid siya ng misis niyang si Leonor na ipinanganak namang cross-eyed o duling. Malabo, nakakaaninag pa ng daan, nakakakita pa naman. Si Leonor may daladalang kahoy na ang kabilang dulo pinapahawakan niya sa kanyang mister para madali siya nitong masundan. Minsan, yung dinadaanan namin, hindi po namin alam. May matilos na bagay o ano. Naawa rin po ako sa asawa ko pag ako'y inaakay. Mas lalong nahihirapan siya kaysa sa akin. Masakit na ang tuhod ko, may rayuma na ako. Pagdating sa kaburan, si Vino gamit ang kabilya, tinusok-tusok at pinapakiramdaman ang lupa kung saan sila pwedeng maghukay. Pag yung pong may narinig kaming batuhan na nasundot itong panulda, pakiramdam namin, yun, babatin na namin at yun ang kukunin namin. Uy, meron. Minsan po, nadidisgrasya kami na mapala yung sarili naming kamay. Minsan po, napapauntog kami sa mga bato. Nung nasa 7 talampakan na ang lalim ng hukay, pinuno nila ito ng tubig. Mahirap po. Kung mahina-hina po ang pwersa ng katawan, talagang bibigay ang katawan. Si Vino naghanda na para sa kanyang pagsisid. Yung isa ko pong kasama, medyo hindi pa po sanay. Kaya ako na lang din po mismo ang nagtumisid ng matagal.
Ang tanging linya ni Vino sa mga kasamahan habang siya'y nasa ilalim, ang tubong ito na nakakabit sa kompresor. Kung naputol yung hose na ginagamit namin, nasa ilalim po kami. Yun po ang delikado. Mahaba po yung sinusuotan namin kung sa tawagin namin dito po ay drive ng balon. Kung halimbawa maligaw po kami doon sa ilalim, hindi po kami makakalitaw. May posibilidad po na malulod kami doon sa ilalim. Maya-maya lang si Vino lumusong na sa hukay. Kaya raw tumagal ni Vino sa ilalim sa loob ng 4 na oras. Pero ilang sandali lang si Vino biglang napaahon. Ang kanya kasing binti, pinulikat. Anong ginagawa mo pag ganyan? Pinapapunta ko yung mga ganito. Tapos may piniilit, nawawala. Pero nung nawala ang sakit, muli siyang bumalik sa hukay. Hindi ko po naisip umayaw po dahil yan po ang pinagkukunan namin ng pang araw-araw. Makalipas ang 2 oras, si Vino ligtas na umahon. Matapos suriin ang nakuha niyang lupa, lumalabas na nakamina sila ng halos gaalikabok lang na ginto. Bata pa lang daw, mulat na si Vino sa hirap ng buhay. Yung tatay ko, para inom. Sabi ko, tutulungan ko itong nanay ko. Gawa ng pawid. Bibinta po namin. Bibili po namin ng pagkain. Hanggang kalaunan, si Vino naengganyo na ring pasukin ang pagkakabud. 1 gramo. Naghahalaga po ng 2008. Babawasin muna yung nakonsumo namin gasolina. I-divide po sa amin yung natirang pera. Sa pagkakabud, itinaguyod ni Vino ang kanyang mga anak. Grade 9 po ang bunso kong anak. Hindi baling ako po ang maghirap. Basta po mapag-aral ko yan. Nagpapasalamat po ako sa kanilang dalawa sa pag-asikasa po sa akin. Pinagbubutihan ko na lang po yung pag-aaral ko. Normal naman daw ang paningin noon ni Vino. Hanggang taong 2018, siya'y nagka-glaucoma. Nakaramdam po ako ng paninakit ng ganitong sentido ko po. Ang paningin ko po parang nagre-rainbow-rainbow. 6 na taon nang nakararaan nung tuluyan siyang nabulag. Paggising ko, sabi ko talagang wala na akong nakikita. Ayun, gumuho na po ang ano ko. Ang nasa isip ko, parang gusto ko na rin magpakamatay. Mawawala na ako ng silbi. Bulag na ako. Ang suspetsa niya kung bakit siya nabulag, Lagi pong nadudumihan ng mata. Lagi pong nalalagyan ng putik. Minsan po, buhangin. Ang ramin mang sakit na yung pang mata ng asawa ko ang hindi nakakita. Kaya nagtsatsagaan na lang po akong ihatid-hatid ko siya para makaraos ng kami sa pang-araw-araw. dahil sa kanyang kondisyon, may pagkakataong nagagancho raw si Vino. Hindi ko babaga po nakikita yung pag-iipon ng ginto. Nakita doon ng kasama ko na binawasan. Isinumbong sa akin. Bulag na nga, lulukuhin pa ako. Matapos makapananghalian, balik siya sa kaburan. At matapos ang 3 oras na pagsisid sa putik, muli siyang umahon. Pinagsama-sama nila ang nakuha nilang ginto at saka isinala sa gold pan o kung kanilang tawagin, pabirik. Tama ang mga binibigay sa aking party ko. Para mabuo ang ginto, pinatakan nila ito ng asoge o mercury at saka hinalo gamit lang ang kanilang kamay.
at saka niluto sa apoy. Sinusunog ang mercury, nagfo-form siya ng mga mercury oxide. Yung mga powder nun, pwede nating malanghap. Yung intelihensya, bumababa. Comprehension, medyo humihina. Sa halos 6 na oras na pagsisid ni Vino sa putik, nakapag-uwi siya ng tinatayang nasa 0.75 grams ng ginto. Naibenta nila ito sa halagang 1,540 pesos. Binawasan ang pinambili nila ng gas na 200 pesos. Ang natira, pinaghatian nilang 4. Kada isa nag-uwi ng 335 pesos. Ang ulam po, saka pambaon ng eskwela ko. Lagi kong pinagdadasal, sana bumalik pa yung kahit kaunting paningin, basta't makaaninag lang ako. Ang tanong ngayon, posible pa kayang maibalik ang paningin ni Vino? Si Vino, minabuti naming ipatingin sa isang espesyalista o doktor sa mata. Nagkaroon siya ng retinal detachment. Yung butas na napasukan ng tubig at dahil doon, nag-cause ng pagkalabo ng mata. As of now, wala pa pong nagagawang procedure na maibalik yung ilaw na nakikita sa mata pag umabot na po sa stage na yan. Masakit man po sa loob, pero kailangan tanggapin. Dito sa Pilipinas, hindi pa sapat ang mga oportunidad para sa kanila. Napakadelikado. Sa kalagayan niya na kulang ang kanyang visual, sa konting pagkakamali niya, pwede siyang mapahamak. Sa mga nasa posisyon, mahalaga na malaman nila yung tunay na sitwasyon ng mga taong katulad ni Tatay Vino. Kasi dun lang ang paraan para malaman kung ano yung tamang intervention na dapat gawin. Sa ngayon kasi, marami yung mga remote rural areas especially, hindi sila naabot. Pag lumalapit yung kapareho niya sa visual na kung ano po yung kailangan na, bukas po ang aming opisina. Handa po kaming tumulong. Para magkaroon ng mas ligtas na kabuhayan, ang lokal na pamahalaan ng Paracale nagbigay ng panimulang puhunan sa mag-asawa. Dinagdagan na rin ito ng financial assistance ng aming programa. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin para po sa pagsisimula. Binigyan din si Vino ng bagong tungkod. Maraming salamat po sa mga tumulong na gaya ninyong may gintong kalooban. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Samantala, magiging malinaw naman ang pag-aaral ni Renz dahil binigyan siya ng LGU ng college scholarship. Masaya po kasi po hindi na po gagastos sila mama. Libre na po yung pag-aaral ko at hindi na po ako hihinto. Ito po ang timon ng ating katawan. Pag nawala na po ang ating paningin, para pong wala ng direksyon din ang katawan o buhay natin. Nangangapaman sa dilim. Umaasa pa rin si Vino na balang araw magliliwanag ang gintong pangarap niyang makapagtapos ang kanyang anak para silang lahat makapag-ahon mula sa putik. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.